And pasensya na kung hindi pa tapos kasi foundation pa lang meron ako. Di ba nga, after ko mag-foundation, sunod ko nang ginagawa is maglagay ng kilay. Or sa kilay ko ng product. Pero naisip ko, ba't hindi kaya ako gumawa ng isang DIY brow pomade? And then, nag-come up ako sa idea na to. So, ang kailangan nyo lang, madaling-madali lang, DIY brow pomade. So, disclaimer, kung medyo nakaranas kayo ng irritations or nagkaroon na kayo ng breakouts dito, after nyo gamitin to, wag nyo nang gawin. And, ang mga kailangan lang naman is itong Bench Fix Professional Clay Dough, modeling clay. Ito yung ginagamit sa buhok. So, kahit anong brand yung meron kayo, okay lang naman. Kasi ito lang kasi yung meron ako. And sa kapatid ko to. Kung tutuusin nga, grayish to. Grayish. Wala na nga laman eh. Sisimutin ko lang. Grayish tong ano na to. Pero okay lang naman kasi nga yung color ko ngayon is black na yung roots ng hair ko. So that, kailangan ko na ng medyo grayish na pangkilay. Then, kailangan natin ng maliliit na lalagyan na ganito at ng spatula. Then, next is, kahit yung lumang brow powder nyo, ito yung SG. So, hindi ko naman na siya ginagamit. Kaya, gagamitin ko na siya dito sa DIY ko. Pwede din naman na, kahit na matte eyeshadow nyo na brown, or anong touch of brown na gusto nyo gamitin. So, ang gagawin nyo lang, kukuha kayo ng clay dough. Konti lang dito gamit yung spatula. So, lalagay kayo dito sa maliit na lalagyan. Then, dudurugin nyo tong powder. So, pag nadurog nyo na, ilalagay nyo na siya dito kasama ng clay dough. And then, ipag-mimix nyo na silang dalawa. So, ginawa ko na yun kanina para hindi humaba tong video. So, ganun lang naman kadali. Konting-konting, yan. Lalo naman kung hindi nyo gagamitin. Konting clay dough, tapos, dinurog na eyeshadow. Then, kayo nang bahala sa ratio kung paano nyo sila, tatansyahin. Then, imimix nyo sila. So, ang ano lang dito, mayroong amoy itong clay dough. So, yan. Hinaluin nyo lang sila mabuti. And then, kukuha na kayo nung tawag doon. Yung eyebrow brush or slant. Medyo grayish yung clay dough na ginamit ko. Sorry, hiningal ako. Medyo yung light brown yung ginamit ko. Kasi kung ito yung gagamitin ko, baka mas lalo nang magmukhang dark. So, yun lang, tip lang. Kung medyo grayish yung dough, katulad ng ginamit ko, medyo light brown yung gamitin nyo para hindi na masyadong mag-dark. So, yung sa mga medyo light yung buhok, medyo blonde, mas maganda siguro kung gagamit kayo ng, kung gusto nyo tong i-recreate or gayahin, gumamit kayo yung clear na lang. And kahit hindi nyo nabilihin yung mismong brand na yan, kung meron kayong mas cheaper, pwedeng yun na lang din. So yan, nakatay ko ng kilay ko. And ginadaan ako na lang dito sa unahan. Medyo natural siyang tingnan at hindi mo kang DIY yung para ma-blend pa yung product. So, paalala, sensitive skin din ako. And kung magkaroon ng irritation dito sa akin, siguro bukas malalaman ko. I-update ko yung description box para makita nyo agad. Lang sisihan kung sa inyo is magkaroon ng irritation kasi pinagpauna ko na. Hindi niya nagagalaw yung hair ko pag nag-set siya. Nandun na din. Parang instantly naka-brow cara ka na din. Kasi nandun na. Naka-fix na yung hair ko. And siya nagta-transfer masyado. Kung amoy, hindi siya, naaamoy mo siya pag ina-apply mo. It's 5:09, 5:10 na, 5:10 PM. And test natin kung hanggang gaano niya katagal kayang tumagal sa kilay ko. And kung 9:58 PM, so mag-10 o'clock na. And okay na okay pa din yung brow pomade, nandun pa din siya. And ang ganda kasi naset niya na din yung mga buhok ko. And hindi siya nagra-rub off. Okay na okay siya kahit na pinagpawisan ako kanina. Actually, nagpat ako ng tissue kanina dito sa sa area ko. Yan, makikita nyo, nag-rub off na yung foundation ko. Pero yung kilay ko nandun pa.
So, yung verdict ko sa product na to, walang sisihan kung may irritation sa inyo, stop nyo, walang sisihan. Kasi first, hindi naman, DIY lang naman to. So, nasa inyo yan kung i-risk nyong i-try. Pero, yung mga ginamit ko naman is locally available and madali lang man din mahanap. Kung may mga alternatives kayo, pwede nyo yung gamitin kahit hindi na ito yung sakto. Pero sa akin, naging okay naman. Update ko na lang siguro sa comment box or sa description box kung nagkaroon ako ng butlig-butlig kasi sensitive din pala yung eyebrow area ko. So, pag hindi maganda yung ginamit ko dyan, nagkakabutlig-butlig yan. So, update ko kayo about that kung nagkaroon man ng ganun. Pero, after kulang 5 hours, anyan, okay pa din yung brows ko. Ano lang, hindi lang siya ganun ka-pigmented and medyo magtatagal ka sa paglagay. Siguro dahil hindi ako sanay nagba-brow pomade. Alam niyo naman, ang favorite ko na brow product is powder. And it's, hindi ako brow pomade girl. Powder talaga ako. So, yan. Okay na okay pa din. So, yan. Kung gusto niyo i-try yung DIY, wala lang sisihan kung ano ha, kung sensitive skin kayo tapos hindi nag-work sa inyo, walang sisihan. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo yung DIY brow pomade ko. Pasensya na medyo, naantok na kasi ako kaya kung ano na yung sinasabi ko. So, sabat. Thank you for watching.